Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Nagbukas ako ng aking mata at una kong nasilayan ang kisame. Babangon na sana ako na maramdaman kong parang may masakit sa katawan ko at wala akong suot na kung ano man. Oh my! Did we just did it last night? Napahawak ako sa aking bibig nang mapagtanto ko ang bagay na yon. I feel sore down there, but I can still manage to walk. That was my first time ever in my life. Nagmadali akong naligo pagkatapos ay bumaba na ako. Good morning, Iha. Pinasasabi nga pala ni Nathaniel na kumain ka raw muna bago pumuntang opisina. Gusto ko mang tanungin si Manang kung nasaan si Nathaniel, pero pinigilan kong sarili ko. Gusto ko man raw niyang ihatid pero nagmamadali raw siya. Okay lang po, kakain na lang po muna ako. Kaya ko naman po magmaneho papuntang opisina. Inaya ko na rin si Manang na mag-almusal kasama ako. Pagkatapos, ay nagpaalam na ako sa kanya na magtatrabaho na ako. Good morning, ma'am. Bati sa akin ng mga empleyado pagdating ko sa office. Good morning. Bati ko rin sa kanila. Nadiretso na ako sa opisina ko at nagsimula na magtrabaho. Kailangang bumawi ngayon dahil nagpakasaya ko ng mabuti kahapon. Narinig kong may kumatok sa pinto. Pasok. Pumasok ang sekretary ko. Ma'am, ito na po yung papers at remind ko po kayo dun sa meeting nyo. Ilang araw na lang po yon. Okay, salamat. Lumabas na siya ng opisina ko at ako naman ay nagpatuloy na sa pagtatrabaho. Ilang oras ang lumipas ay nag-ring ang cellphone ko. Hindi ko na tiningnan pa kung sino yung tumawag. Siguro si Matthew or Syra. Sila lang naman yung natawag sa akin. Hello? Bungad ko kaagad sa sino man ang tumawag matapos kong sagutin. Kumain ka na ba ng almusal mo? Bigla kong kinabahan nang marinig kong kanino boses yon. Ang bilis ng pintig ng puso ko. Para bang nagwawala ito at gusto nang kumawala sa dibdib ko. Hindi ako nakapagsalita na mapagtantong si Nathaniel palang tumatawag sa akin. Hindi si Matthew or si Syra. Abigail, are you okay? I don't know why I'm acting like this. Kinakabahan ako nang hindi ko alam ang rason. Abigail, answer me please. Ikaw ba okay? Halata ang takot sa boses niya. Nakakuha na rin ako ng pagkakataon na makapagsalita. Tumikhi muna ako bago siya sagutin. Yes, I already ate my breakfast. Narinig ko siyang bumuntong hininga sa kabilang linya. Are you okay? Nag-aalalang tanong niya. Why suddenly ask me like that? Oo, may problema ba? Wala lang. Ilang minuto kang hindi nagsalita, Abigail. Siyempre nag-aalala ko na may nangyari sa'yo. Asawa mo pa rin ako. Ako pa rin ang asawa mo. Ang mga katagang yon ang nagpangiti sa akin ngayong araw. I admit that I'm falling for him already. Or let's just say that I already love him. Is the feeling mutual? Walang nangyari sa akin. Okay lang ako. Sure ka? Lunch na. Gusto mong ipagluto kita ng spaghetti? Hindi ko alam pero naiiyak ako. May kinalaman ba dito ang nangyari kagabi? No, it's okay. Rice and vegetables na lang muna ngayon. Okay, just tell me what you want me to cook. I wouldn't think twice to cook it for you. Don't forget to eat your lunch, ha? And always take care of yourself. Hindi na lang ako nagsalita. Hinintay ko na siyang unang magbaba ng linya pero umabot ng 1 minuto
At hindi pa rin to napuputol, kaya ako na mismo ang nag-end ng tawag. What happened to him? Bakit ganun na lang yung pakikitungo niya sa akin? How about her girlfriend? How about Sandra? Did they have a fight kaya nasa akin ang atensyon niya ngayon? Dahil lang ba sa may hindi sila pagkakaunawaan ni Sandra, kaya ganun siya sa akin ngayon? Ayoko na munang isipin yon. Dahil aaminin ko na nasasaktan ako na may kahati pala ako sa lalaking mahal ko. Is this the life I dream of? Hindi naman tong gusto ko maging buhay ko, but I destiny put me here. Pinunasan ko ang luhang pumatak sa aking kanang mata. Hindi ko na nga lang inisip pa yon para iwas sakit na rin. I miss you na. Emosyonal na sabi ni Sandra sa kabilang linya. Isang linggo na ang lumipas at sa linggong yon ay natapos ko ng meetings ko at nag-focus ako sa pagtatrabaho. Nathaniel is still the same. He's taking good care of me. Huwag ka nga magdrama dyan. E di umuwi ka? Miss niya na pala ako eh. Bakit hindi na lang siya umuwi? Uuwi naman ako dyan. Pero surprise nga lang yun, di ba? Hindi na surprise kasi nasabi ko na sa'yo. Maghahanap muna ako ng lalaking umiigting ang panga. Para naman may pagmalaki ako sa'yo pagdating ko dyan. Ayoko namang magpatalo sa'yo siyempre. Don't forget may pasalubong. Wag na wag kang uuwi dito na wala akong pasalubong galing dyan sa France. Kung pwedeng Eiffel Tower na lang iuwi mo dito. Baliw? Paano kayo uwi yun? Hindi ko nga matanggal, may isakay pa kaya sa eroplano? Ikaw ha? Kahit ano-ano na lang mga trip mo. Hindi nga kasi ako nagbibiro. Iuwi mo yung Eiffel Tower dito sa Pilipinas. Pero sa totoo lang, ay tawang-tawa na ako. Pinagtitripan ko lang naman tong si Syra. Alam ko namang hindi niya may uwi yun dito. Takas mental ka yata, Abigail. Natatawa ka? Masaya-masaya ka ha? Ano bang dahilan? Share ka naman dyan ng chismis oh. Last week pa nung huling mag-usap tayo. Mali ko bang may nangyari pala dyan na siyang ikinasasaya mo ngayon? Wala lang naman. Bawal na bang tumawa ngayon? Patuloy pa rin ako sa pagtawa. Takas mental ka nga siguro. Matawagan nga si Nathaniel. Mukhang kinulang ka sa Caspirin at Yakapsul. Ngayon siya naman ang tumatawa sa kabilang linya. Ang ending, para kaming dalawa ang takas sa mental. Ikaw nga rin, mukhang takas sa mental. Kanina ka pa tumatawa dyan. Anong oras na ba dyan? Gabi na dito. Tatawag ka pa kasi ng ganitong oras. Anong nakain mo? Sige na, ibababa ko na to. Mag-iingat ka palagi ha. So surprise talaga kita sa pag-uwi ko. Sisiguraduhin ko yon. Natawa pa siya bago tuluyang pinatay ang tawag. Ang sarap magkaroon ng best friend na takas sa mental. May kumatok sa pinto. Alam ko na kung sino yon. Hindi ka pa natutulog? Sarah called me. Nangangamusta lang naman. Inayos ko ng mabuti yung higaan ko. Di ka pa matutulog? Tanong ko sa kanya dahil mukhang wala siyang balak na lumabas. Ikaw? Anong ako? Dapat tulog ka na. Lumabas ka na dahil matutulog na nga ako. Sige, siguraduhin mo lang na matutulog ka ha? Ang kulit? Oo nga, matutulog na ako. Mabuti naman at lumabas na siya. Kaya naman nakatulog ako ng maayos. Pagkagising sa umaga, ay naligo na ako kaagad. Magtatrabaho na naman ulit. Kain ka pa ng pancake, iha? Alok sa akin ni Manang. Nakatatlo na ako nito pero parang hindi pa rin ako nabubusog. Ang sarap naman nito, Manang, kaya hindi ako nabubusog eh. Ngumiti lang si Manang sa sinabi ko. Manang really knows how to cook pancake. Ito na sigurong pinakamasarap na natikman kong pancake sa buong buhay ko. Kain ka lang dyan, marami naman akong ginawa. Nakalima ako ng pancake ngayong araw. Ang sarap lang talaga ng luto ni Manang. Ang galing niyo po magluto, Manang. Turuan niyo nga po ako minsan. Next time na lang kasi, naghihintay na sa'yo si Nathaniel sa labas.
Baka naiinip yun sa kakahintay sa'yo. Pwede ka namang magdala niyan. Naku, wag na po Manang. Tama na po yung 5 pancake na nakain ko. Nagpaalam na ako kay Manang na pupunta na akong trabaho. Nasa labas nga si Nathaniel at nakasandal sa kotse niya. Sorry, napasarap kasi ako sa pancake. Ayos lang, tara na. He beamed at me which I find subtle. Sa nagdaang linggo ay ganito palagi ang mga pangyayari. Gigising sa umaga, iyahatid niya ako, tatawag sa akin at tatanungin kung kumain na ba ako ng lunch, tas susunduin ako. I admit na kinikilig ako sa pakikitungo niya sa akin. Pero ayoko pa rin namang mag-expect na mutual yung feelings namin para sa isa't isa. I have something to tell you. Bigla isabi niya habang nagmamaneho. Ano yun? I said while pouting. Sa kanya ko nakatingin pero siya ay sa daan ng atensyon. Okay na rin? Baka mabangga pa kami eh. Sandra and I already broke up. Parang walang pakinyang sabi. Share mo lang? Biglang nasabi ko na lang. Ano naman ngayon kung naghiwalay niya sila? Mas mabuti pa nga dahil asawa na niya ako. At bakit pa siya nakikipagrelasyon sa iba? You're happy? Tanong niya pa sa akin. Parang wala sa sarili niyang tanong. I'm super duper happy kung alam mo lang. Pero hindi ko ipapahalata yun sa'yo, no? Ayoko talaga sa pag-uugali ng babaeng yon. Mabuti nang naghiwalay sila. Hindi na lang ako nagsalita, pero sa kaloob-looban ko talaga'y masaya ako sa ibinalita niya. What are you thinking? Kaya pala nasa akin ang atensyon nitong mga nakaraang araw ay dahil naghiwalay na kayo. Wala lang, kaya lang hindi mo ko aalagaan kung hindi kayo naghiwalay ni Sandra. You're my wife. Responsibilidad kong alagaan ka. Responsibility. Bulong ko. Hindi ba talaga bukal sa kanyang puso mga pinapakita niyang kilos sa akin? Responsibilidad lang ba talagang dahilan kung bakit niya ginagawa yon? We're already here. Hindi ko na pala namalayan na nakarating na pala kami. Thank you ulit sa paghatid. Pagpapasalamat ko sa kanya, binuksan ko na ang pinto, pero bago pa ako makababay tuluyan nang may sinabi siya. Take her, wifey. Don't worry, I'm all yours. Nalilito na talaga ako sa kung ano nga bang pakikitungo sa akin ni Nathaniel. Parati na lang siyang may binibigkas ng mga salita na mas lalong nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Dahilan kung bakit mas napapamahal na ako sa kanya. Ma'am, Matthew is here. Inform sa akin ng sekretary ko at pinapasok nga ng tuluyan si Matthew. Matthew, ba't ka nandito? Bawal ba akong bumisita sa'yo ngayon? Hindi naman. Namiss agad kita eh. Naupo na si Matthew at napansin kong may dala siya. Ano yung dala mo? Nakangiti kong tanong sa kanya. Hulaan mo. Spaghetti? Nope. Sabay iling niya pa. Mukhang papahirapan niya talaga ako. Ano ba yan? Nagutom ako bigla. Ano ba kasi yan? Mukhang malapit na rin kasi yung lunch. Hulaan mo muna. Jollibee? Natawa siya ng bahagya dahil sa sinabi ko. Mas lalong hindi. Eh ano pala? Nagtatampo na talaga ako. Hulaan mo nga kasi. Madali lang naman to eh. Sige, bibigyan kita ng clue. Hugis bilog to. May clue ka na. Dali na kasi. Alam ko namang alam mo to. Tinaas niya pa yung paper bag na dala ko. Cake? Hindi rin. Wala talaga akong maisip. Sabihin mo na nga kasi, gutom na ako. Nararamdaman ko tagang gutom na ako. Bakit ba kasi ayaw niya pang ibigay ng diretso sa akin? Naiyak ka? Huwag ka ngang umiyak. Pangaasar niya pa. Pero may iyak na nga ako dahil sa pagpapahirap niya sa akin. Sige. Bigyan ulit kita ng clue. Masarap at nakakain to. Mukhang inaasar lang naman ako nito eh. Ayoko na nga lang.
Malungkot akong nagpatuloy sa pagtatrabaho. Hoy, ito naman oh. Pancake lang naman to. Hindi mo pa mahulaan? Natatawa pa rin siya. Akala niya ba natutuwa ako sa ginagawa niya sa akin? Naramdaman ko na lang na may pumatak na luha sa aking mata. Kumakalam na rin ng husto ang tiyan ko. Biglang bumukas ang pinto. Who are you? Iniangat ko ang ulo at nakitang si Nathaniel pala ang pumasok. Masamang tingin ang pinukol niya kay Matthew. Agad kong pinunasan ang luha na tumulog galing sa aking mata. Lumapit sa akin si Nathaniel. Are you okay? Nag-aalalang tanong niya sa akin. Hindi ko na napigilan pa dahil may tumulo ulit na luha sa mata ko. Sa tanong niya ay mas lalo pa akong naluha. Halo-halo ng emosyon na nararamdaman ko. You, what did you do to her? Turo ni Nathaniel kay Matthew, rinig sa buong opisina ang galit sa boses niya. Dude, wala akong ginawa sa kanya, okay? I just brought pancake for her. Pinunasan ko ang luha sa aking pisngi. Hindi dapat ako umiyak ngayon dahil baka mag-away pa tong dalawang to dito sa opisina. It's okay, Nathaniel. Wala namang ginawang masama si Matthew sa akin. Buti naman at medyo kumalma na siya. Humarap siya sa akin at may pinunasan sa pisngi ko. Why are you crying? May ginawa ba siyang masama sa'yo? Sinaktan ka ba niya? Hindi. Siya si Matthew. Kaibigan ko lang siya. Here is the pancake, Abigail. I'll go. Goodbye. Iniwan ni Matthew yung dala niyong paper bag na may lamang pancake. Kinuha ko to at binuksan. Bumungad sa akin ang napakasarap nitong amoy. You won't eat that. Kinuha niya yung hawak ko na Tupperware kung saan nakalagay doon ang pancake at tinapon ko sa basurahan. Nathaniel, bakit mo tinapon yun? May iyak na talaga ako ng tuluyan nito. Don't worry, I'll cook one for you. Mas masarap at mabango pa dun sa gawa ng gagong yon. Hindi siya gago. He's Matthew. I'm used to admire him back when I'm in college. He's now my friend. Pag-amin ko sa kanya, kung gayon, hindi ako papayag na makita mo siya muli. You're kidding, right? Nandito kami ngayon sa bahay. Lunch naman na kaya dito na lang daw kami magla-lunch. Ipagluluto raw niya ako ng aking favorite. About what? Busy siya ngayon sa pagluluto ng spaghetti. Ako naman ay nakaupo dito habang pinapanood siya sa ginagawa niyang pagluluto. That you won't allow me to see Matthew again. Malungkot na sabi ko. Matthew is my one and only boyfriend. Yes, seryosong sabi niya na mas ikinalungkot ko. Kaibigan ko siya. Si Matthew lang ang boyfriend ko. Hindi kanya girlfriend. He doesn't own you. I'm your husband. Let's forget him. Your spaghetti is already cooked. Nilagyan na niya ng spaghetti ang kulay puting plato. Ang ibig kong sabihin ay boyfriend. Kaibigan na lalaki. Siya lang yung kaisa-isang kaibigan ko na lalaki. Tapos hindi mo pa ako hayaang makita siya? Siya na nga lang yung nakakausap ko maliban kay Syra. I won't eat that if you won't allow me to see him again. I crossed my arms and he shifted my side to the wall. Okay, there's no spaghetti for you today. Ang sama niya talaga. Kanina pa talaga ako takam na takam sa niluluto niya. Tapos dahil lang sa pagrereklamo ko, hindi niya ako pakakainin ng paborito kong spaghetti. Hindi ko ibababa yung pride ko. Titiisin ko hanggang sa makakaya ko. Hindi ako gutom. I lied. Tumayo ako at gusto ko na lang magmukmuk sa kwarto. Halika nga dito. Nagbibiro lang ako, okay? Naramdaman ko na lang na may yumakap sa akin. You know I can resist you. I cook spaghetti for you. It's all for you. Forget about Matthew. He's not part of your life. Parte siya ng buhay ko dahil kaibigan ko nga siya. Pagprotesta ko pa habang yakap pa rin niya ako.
No, he's not. Tara, kalimutan mo na lang siya. Gusto mong spoon feed kita? Hindi na, okay na. Kaya ko namang kumain na walang tulong mo. Ako na mismo ang kumala sa yakap niya at bumalik sa lamesa. Naglalaway na ako dahil sa bango ng amoy nito. Umupo na ako at nagsimulang lantakan ng spaghetti na gawa ni Nathaniel. Ang sarap mo palang magluto. Kung may talent lang talaga ako sa pagluluto, hindi ko na siya hayaang ipagluto ako. Ako mismo magluluto para sa kanya kasi yun naman ang responsibilidad ko bilang asawa niya. Sa kasamaang palad, hindi ako nabiyayaan ng ganoong talento. Just for you. Nakaupo siya ngayon sa tapat ko at walang ginawa, kundi tingnan lang akong kumain. Tigilan mo nga yung kaka-wifey mo. Wag mo nga rin akong titigan, baka mamaya mahiya yung spaghetti sa'yo. Hindi man lang siya nagsalita. Tinitigan niya pa rin ako habang kumakain. Pero wala akong pake. Pakapala na to ng mukha at gutom na talaga ako. Sa katunayan nga niyan, ay malapit ko nang maubos. Wait! Pigil niya sa akin at may pinunasan siya sa gilid ng labi ko. Parang nangyari na to noon ah. You have sauce at the side of your lips. Pasensya na. Ganito kasi talaga akong kumain. Ang mahalaga ngayon, lagi akong nasa tabi mo, handang punasan ng anumang dumi sa mukha mo. Sure ka? Kahit sa banyo sasama ka pa rin sa akin? Always at your side mo mukha mo. If you will allow me, then why not? Then he smiled at me, parang inaasar niya ako. Try mo nang matikman mo tong kamao ko. Pinakita ko pa sa kanyang kamao kong nakakuyom. Busog na ako. Kinuha ko ang plato at pumunta sa sink. Just leave it there. You're not going to wash that. Let Manang do that. We're going to be late. Oo nga pala. Nakalimutan ko na may trabaho pa kami. Iniwan ko na lang yung plato ko doon sa sink.